Good day everyone. Continuation sa video ta. Bali daan na ta sa offline or local host nga server. Okay naman naton may SQL database. Ang next ta is ang cover up with isang video nga ni is ang connection file. So connection file gamay lang overview. Um, ang sabton na lang para sa diin ni or what. So ang answer di is um, straightforward connection siya sa database. Establish connection for database. So in kaso may mga data ka gusto i-display from database to your website or system, need mo sang connection. But kung more on ano ka lang, more on ang imong web page lang man is more on static pages, static nga content, ang mga hard-coded na bala. So no need na yung connection kay pwede mo man siya i-hard code. So dynamic ni siya. So kung ano to ang mga data sa database, ano siya, ga-reflect siya sa sa website mo or sa page mo. Okay. Back. So, ano matabo kung wala naman eh? What if may website ka na nga buo? Okay na. Um, um, pero may mga contents kada nga ginapang display nga need mo nga need ngara sa database sa mga data pero wala ka sang connection file again. Bali ano lang siya, wala, may back-end error ka, may instead nga mga content na makita mo, mga error messages na makita mo. So, gamiton tani ang connection file. Every time nga may database related ang mga obrahon ta. Such as mag-create ka sang data or insert ka sang data sa process nga file makita ni siyang connection file. So sa read, mag-read ka magpa-display ta data later, need ta gid ni. Sa update need naman and sa delete. So to create your connection file, open lang ang ano mo, text editor. Obra ta di sang connection file. So simple naman ang approach da is ang two lines lang. MySQLi connect um, so bali two lines lang man ni siya ang ano ang para mag-connect ka sa database. So pwede may SQLi connect. So need mo siya sang ano server name, so there yung localhost, username which is ang root na gamit ko, and then ang password is empty lang. So, and then ang next is deklaranta ni siya bisang con nga no variable para magamit siya sa next nga function. So, may SQLi select db con tapos ang database name. So which is ang gingamit is um, db crude demo db underscore crude demo. So amo na ning MySQL amo na ning imong connection file. So kung i-check ta siya, localhost 8001 um,
crude demo con.php. So, once mag-blank siya, kung amo ni code mo, okay na na siya. Gagana na na. Pero kung hungo doon, tadi bisala, pares na. May mga error na. Why siya may nakita nga database, so unknown database ang crude demos, so on. So, balik na siya. So, amo na na. Okay na ni. Kung gusto, kung comfortable ka nga mo nilang, okay na na. Pero kung bonus na niya, okay na niya. Actually, okay na ni. Tangata ni. Pwede ka naka next video. Pwede ka naka next video. Once nakalabot ka na sa daring part. Kaya ang next, kaya i-continue ko ni Gyapon for ano lang, for furnishing lang sang code na mas hipid siya. So, to continue, ang ginaobra ko da is maobra ko disang i-separate ko ni nga mga variables ang tatlo nga niyo. So, localhost ang server ko is mo ng localhost. So, akon nga username is root. Password ko is and then akon database is crude demo. So, para sa DNA nga ginamo ko ni. Cause possible nga hindi ka pagid mo na ka ka-expert sa pagsulat, possible nga ma-miss out mo na di ang mga kama, mga double quote nan, so prone to error gina basta gasugod pa lang. So brown ko da para masapos is i-amon ko na gideklaran ko sila variable, then every time may mga changes ko sa database sa password sang ano ko sang akon nga ZAMP. So dali na ako gatandog sa apat nga ni. Hindi ko na ni pagtandog ning sa dalom kay as is na ni sila magana gini sila diyon. Moron ko may mga error dali na lang ko mga mangita sang inog debug ko para ma-fix ang code. So that's all for the connection file. Ma-proceed kita sa next.